Ako si Chris. And I am Irish. Magkasama kami sa ministry sa church, magkasama din kami sa work, and magkasama kami nung kasagsagan ng bagyo. So during nung Yolanda, supposedly matutransfer kami sa school namin kasi mas mataas na building yon, tsaka mas bago. So baka mas safe kami doon. Kaya lang, we decided na sa morning na lang mag-transfer. But then, nung time na mag-transfer na sana kami, hindi na namin nagawa kasi masyadong malakas na yung hangin. Tapos may baha na rin. Hindi kami nagkakariningan kasi malakas yung hangin. Tapos parang nasa airplane ka. Yung pressure. Yung pressure niya. Sa tenga, masakit na siya sa tenga. So yung kinakabahan kami kasi yung apartment namin nasi-shake na. So yung takot namin is baka mag-collapse. So naisip namin na baka safer kami sa ilalim ng lababo. But then, yung tubig pala sa labas, masyado na siyang mataas. So, we had no other choice but to go upstairs. Bali po, sa taas, sa room ko, yun lang po yung mayroong fire exit. So, yung ginawa namin, 4 years na yung hindi na-open namin. Pero that day, yung ginawa namin ni Chris, pinush namin yung screen. And then, yun yung power, yung strength na hindi namin alam kung saan nanggaling yung strength na yun na na-push namin yung screen para lang makalabas. Yung worry namin, baka matangay kami ng agos kung lumabas kami sa fire exit. So yung ginawa namin, pinunit namin yung mga blanket niya, yung cover, bed cover, para itinali-tali namin, tsaka tinali namin sa bintana. So supposedly yun yung magiging support namin once na bumaba kami sa fire exit. Kasi si Chris cannot swim. Yung ginawa niya, kumuha siya ng water bottle and then kinuha niya yung mga belt ko tapos pinagtakip-takip niya tapos inilagay niya sa katawan niya para yun yung gamitin niya para mag-swim. And then naalalayan ko na lang siya sa paglalangoy. The day before yung bagyo, I was just joking to the teacher na magdala kayo ng ID or anything, magsulat kayo ng contact information or contact anything na magpapatunay na ikaw sa damit niyo or anything na ID. Hindi ko alam na tinutuo pala ni Chris. Nung nasa kabilang building na kami, at least we felt safer kasi doon mas may maraming tao na doon. So, doon na lang kami naghintay until na humupa yung bagyo. After nung bagyo, makikita mo talaga yung Tacloban na wasak, parang wala ng pag-asa. But I knew it in my heart that there is hope. Yung ginagawa ko lang, I just woke up every day thinking that this is the day that the Lord has made. I'm gonna do what I need to do today. Sa sobrang dami at laki ng devastation, hindi mo lang siya nakikita around but you also see it in the faces of the people, and that is something na really depressing. We lost a lot of lives. We lost properties. Despite all those things that we lost, what is left in us? Ano ba ang meron tayo? We have hope, and I strongly believe that that is something that is already enough to rise up again, to make a new beginning. I'm gonna rise up. Tacloban will rise up. New Life Tacloban will rise up. I was here when Tacloban fell, and I will be here when Tacloban will rise again.